At yun na nga ng mga kabayan, mukhang sukol na po. Ito pong si Chua, mga kabayan. Bakit po? Kasi po, di po ba? Usually, pag may mga bago pong isyong dumarating, kahit wala naman po silang kinalaman, nagpapapress call po yan. Yan si Chua, bakit? Kasi nga po, gustong umi-extra. Nagmamagaling. Sa lahat po ng isyong meron ng Pilipinas, mga kabayan, magpapapress call po yan. Ngunit tila bagay, katakataka, yung pananahimik po ngayon ni Chua. Mukhang ramdam po ni Chua na siya po ay sukol na. Dahil nga po dito sa mga pinagpapatayo niyang mga barangay hall. At alam niyo po, mga kabayan, kung magkano na po umabot? 61 million na po. Saan ka ba nakakita ng ganyan? Ngayon po, pinapagiba na po ni Mayor Isko dahil illegal. Illegal po ang ginawang pagpapatayo ng mga barangay hall. 61 million, mga kabayan, nilustay lang ng ganon-ganon. Mantakin mo yon, napakatindi po eh. Ngayon, nasan na po si Chua? Yun ang talagang iniisip natin ngayon. Nakakapagtaka po talaga eh. Nakakabingi po yung katahimikan ni Chua ngayon. Saan na po ba yun si Chua? Baka nagtago na po ba? Baka nagtatago na, mga kabayan. Sukol na sukol po siya eh. Sukol na sukol talaga. At ngayon nga po, hindi na bagay parang ang ating pakiwari ay iimbestigahan na daw po. Iimbestigahan nga daw po. Ito pong 61 million na ito. Sana, hari nawa, ay imbestigahan po yan dyan po sa Blue Ribbon Committee sa Senado ni Congressman Senator Marcoleta. Gusto ko pong makitang ginigisa. Gusto ko pong makitang pinagpapawisan sa sarili niyang, naliligo sa sarili niyang pawis itong si Chua, mga kabayan. Nang maranasan po niya yung ginagawa po niya ng Tuadcom sa mga pinapapunta niya dyan sa sa Tuadcom na yan, sa hearing na yan. Sana maranasan po ni Chua yan, mga kabayan. At ako, umaasa ako sa mga pangako po ni Senator Marcoleta na talagang tatapusin niya itong mga korap na to eh. Ito po, mga kabayan, panoorin nga po natin yung ulat dyan ni Attorney Libayan. Kaugnay po siya sa 61 million na ipinatayo ni Congressman Chua. Attorney Libayan, pasok po. Pag ako nga sa kanya, magpapayo ako sa kanya, tumahimik ka na lang sana. Di ba? How will you justify something that is installed sa gitna ng kalsada? Tingnan natin sa mga ahensya ng pamahalaan. Aniya, inilaan daw ito bilang sentro ng serbisyo para sa mga nakakatanda, kababaihan at iba pang residente ng barangay. Nilinaw din niya na wala siyang itinatagong intensyon sa pagpapatayo nito. At diba? Tapos ito ang malaking hamon ko dito. 19 million plus 61 million. Okay. Wala kang itinatagong intensyon. Doon pa lang, obvious na may tinatago kang intensyon. Diba? Obvious na. Diba? Puro senior citizens, mga botante niyan. Nagulat nga ako, nanalo pa ito eh. Di ba? Sabi ni Alan Christopher Cruzlim, vloggers at mga staff ni Mayor Isko sa Manila ang nagko-cover ng mga ganitong content, pero ang mainstream media nakafocus pa rin within sa agenda ng PCO. Alam nyo, this should be covered. Itong si mga kabatas natin, itong si Attorney Chua, itong si Congressman Chua, he should be crucified. He should be crucified for this. After this Congressman Chua should be unvotable. Mga taga Maynila,
After this fiasco, 19 million plus 61 million according to Rowena Guanzon, this person should be unvotable. Bakit? Bakit ganito pa rin? Tignan nyo yan mga kabatas natin. This is a different barangay hall. Okay? In a different barangay, of course. Sabi niya 61 million daw. Itong building sa Manila, 4 feet by 24 feet long. Ang hagdanan, nasa labas. Built on a sidewalk. Sino ang congressman nito? So, syempre, merong ano sa kanya? Merong magtatanggol, sabi. At ang tanging basehan mo ay salitang daw. A lawyer should know better, don't you think? Sabi. Tinatanggol si Chua. O ini-screenshot, meron ka palang kakupalan at kaipalan na linagay doon. Joel Chua. Yan no, mga kabatas natin, pag titignan nyo kasi, doon, meron yung picture o meron siyang linagay dyan na LED light kung saan nakalagay yung pangalan niya. Even if these people are not supposed to be building infrastructures. Sabi ko nga sa inyo, kapag ang inyong congressman ganyan, kakupal, kaepal. Bisitahin nyo na, tignan nyo kung kurakot yan o hindi. Kasi malamang sa hindi. Ano ang intention niya kung bakit siya magpapatayo ng infrastructure? Hindi niya naman trabaho yan. Alangan naman gagawin niyo yung hindi niya trabaho, ano siya, superhero? Of course not. Diba? This person should be unvotable. Diba? My goodness. Ang problema dito, si Katrina, sabi niya, attorney, I saw sa post ng isa sa staff ni Kong Chua, hindi naman daw 61 million, but they never said kung magkano ba talaga. Alam nyo, at this point, I don't care about how much the structure is. Wala na akong pakialam doon. Ang pakialam ko ngayon, bakit may mga gantong klaseng tao na kumakain ng kaban ng bayan natin? Yun ang malaking problema ko dito ngayon. Bakit merong gantong mga klaseng tao? Kasi syempre sasabihin nila, attorney, hayaan mo na taga Maynila naman yung mga kumukuha dyan, gumaganyan. Alam nyo mga kabas natin, itong congressmen na ito, they are in a national position. They also make policies on a national level. And if you are this level of corrupt, magpapatayo ka ng kahit ilang milyon man yan na barangay hall na struktura sa bangketa kung saan ito ay sisiraan lang, may problema tayong dalawa. Di ba? May problema tayong dalawa. Sabi ni DJP, trapong-trapo. Hindi lang trapong-trapo to. Makapalang mukhang trapo, walang kwentang trapo, lahat ng klase. This person should be unvotable, sabi ko nga sa inyo. Ngayon mga taga Maynila, kapag iboboto nyo pa ito, ewan ko na kung anong klaseng botante kayo. Sabi ni June Anderson, 61 million plus 19 million equals 80 million. Times minimum kickback na 30%, 24 million na kickback ni Congressman. Pasok na sa eleksyon yan. Paano kaya maglakad dyan? Nakaside, nice. Alam nyo, mga kabats natin, 4 feet lang. That's not even livable. Kung may claustrophobia ka, hindi ka makakapasok dito sa istrukturang ito. 4 feet mga kabatas natin is just more than a meter.
Lampas lang ng isang dipa ang forfeit, mga kabatas natin. Lampas lang ng isang dipa. Pag dinalawa mo na yung kamay mong ganyan, tapos kahit 5'10" ka, hawak mo na yung edge to edge nito. Yung side to side nito, hawak mo na. Pag ako pupunta ako dyan, igaganon ko yung kamay ko. Parang na yun, parang Samson. Abot ko na yung parehong dulo. My goodness. Tapos, ang palusot niya dito, wala daw lugar. Okay, pagbibigyan kita dun sa walang lugar. Pero bakit ka gagawa ng isang struktura na hindi magamit? Obviously, ang ginawa ni Joel Chua dito, basta may magawa. Basta may patayo. Kasi baka may makikbak. Baka lang. Siyempre, dito sa batas natin, maingat tayo. Tapos, bakit mo dinagay? Sinalpak yung pangalan mo dyan. Di ba? Siyang ipaliwanag ito sa publiko. Bagamat tumangging magbigay ng pahayag ukol sa pambabatiko sa nasabing proyekto, pinabatid niyang sana'y maunawaan ng publiko ang sitwasyon sa lungsod pagdating sa limitasyon ng lupaing pampubliko. May limitasyon ka sa lupain. So, wala ka bang limitasyon sa pera kaya lustay ka lang ng lustay? So, sasayangin mo lang yung pera sa isang paraan na hindi dapat, nasisirain din naman at alam mo namang sisirain din yan kasi nga illegal, pero wala kang pakialam. Alam mong may limitasyon sa pera din, di ba? Bakit hindi mo dinagay yung pera sa tamang lalagyan? Di ba? Dito na tayo papasok. Yung sinabi niya, paano nakapasok sa city planning? Paano pumasa at nabigyan ng permit na bid? Itong mga walang kwentang proyekto na ito na di umano 80 million pesos. Kasuhan na dapat yan, attorney. Maraming dapat kasuhan dyan. For sure, sa sobrang walang kwenta ng struktura na yan, dapat may matanggal, may mapanagot, at may mapakulong, at ang ulo nito ay yung congressman na nagsalpak ng pangalan niya dito. Di ba? Sabi ni Seven, 4 feet yung espasyo. D4, hollow blocks, times 2. Plus 3 feet na lang. Plus palitada. 3 feet na lang natira sa spasyo. 3 feet. Wala pang 1 metro. Di ba? Yun yung kailangan natin tignan dito. Sabi niya, dumaan naman lahat sa proseso. That's very interesting. Kasi sinabi niya yan sa umpisa. Dumaan naman to sa lahat ng proseso. Saktong-sakto pa yung clinic ko, di ba? Ganon ako kalakas tumamba sa mga live streams natin. Clinic ko lang ng ganon. Sa Santa Cruz, Maynila noong July 9. Well, unang-una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. So, tayo naman, pinararating lamang natin So, lahat ng dinaanan niyang proseso sa bidding, sa application ng permits, di ba? Lahat kayo dapat manugot. Di ba? Palakpakan. Woo! Isipin mo, ganyan. Sabi ni Alan Christopher Cruzlim, ang malaking tanong po dyan, sino nag-procure? Sino nag-bid? Saang budget naka-allocate? Sino nag-process sa Bids and Awards Committee? Sino nag-approve ng plano? Nag-file ng permit? And so on. Madaming professional ang involved sa pagpirma mismo ng building plans.
Ops. O sige, bigyan ko kayo ng konting paliwanag kasi ito yung mga sinasagot ko naman ng mga kaso kay Mayor Magalong. Okay? Ang mangyayari kasi dyan sa mga pondong ganyan, mga kabatas natin. Ano ho, pag local, ganito ang paraan yan. Unang-una, mga kabatas natin, mag-a-allocate ng pondo yan. Yung Sangguniang, kunwari, yung Sangguniang, sasabihin niya, okay, maglalaan tayo ng 61 million para sa pagpapatayo ng barangay hall. O, goods na, may pondo. Ngayon, mga kabatas natin, ang mangyayari dyan, yung BGN Awards Committee, mga kabatas natin, at saka yung anong pangalan doon? City planning. May pangalan yun eh. My gosh. So, ang mangyayari dyan, doon sa BGN Awards Committee kasi mga kabatas natin, kasama dyan yung city administrator, yung city legal, okay? Tapos merong mga consultants. Depende. Pero mga kabatas natin, maraming sangay ng gobyerno yan. Kukuha sila na magbibid. Okay? Tapos syempre, pag may darating na mga proposals, ganyan, titignan kung sinong sino ang makakakuha ng lowest bid. Tapos, pag nakakuha ng lowest bid, mga kabatas natin, pag may mag-offer pa ng mas maganda, yun ang kukunin, yun ang tatanggapin. Okay? So, marami. Yun. City Planning and Development Office. Correct. CPDO. Yeah. City Planning and Development Office. Kasali ang mga yan lahat. Diba? Ang daming kasali dyan. Tapos, in fairness kasi dun sa mayor din, mga kabatas natin, kapag hindi corrupt yung mayor, using social media to view or upload content can use up to 1 gigabyte of data in just 1 hour. A 7-day trip, but only 1 gigabyte of data? Use ByteSim. Forget about overpaying for top-ups. With ByteSim, enjoy unlimited data and stay connected in over 200 destinations worry-free. Download now and start your journey. Tatanggapin niya naman yung due diligence na ginawa ng kanyang mga alter ego. So kapag dumaan na yan sa city administrator, sa city legal, doon sa city planning and development office, tsaka doon sa mga technical working group kung kailangan, pag dumaan na lahat yan, tapos goods na, piperus niya na lang yan. Tapos dahil may presumption of regularity doon sa kanilang ginawa, meron din tayo yung tinatawag kasi na Arias Doctrine, mga kabatas natin, dito sa Pilipinas. Yung Arias Doctrine na yon, although pumipirma yung mayor o yung head of state sa mga ganyan na bagay-bagay dahil meron siyang alter ego at pinagtitiwalaan niya yung mga alter ego niya yan, katulad ng kanyang mga head ng legal, katulad ng kanyang mga city administrator, mga kabatas natin, wala naman talagang oras yung mayor para busisihin lahat yan. Yung mga technicalities, okay, kung sino yung mga nag-bid, sino yung nanalo, sino yung mga sumali, hindi niya mabubusisi lahat yan. So ang mangyayari, mga kabatas natin, pumipirma siya dyan. Pag pumirma siya dyan, goods na. So ipapatayo na. Ngayon, mga kabatas natin, umpisa pa lang ng proyekto na yan. Pag ikaw ay magpapatayo ng isang struktura, ang numero 1 na hanapin mo ay lugar. Alam niyo kung bakit kami nagka-issue doon sa Baguio, doon sa isang kinaso nila kay Mayor Magalong, hindi ko pala natatopic pa yun eh, kung saan yung housing project niya ay tinayo niya sa sa Tupinaw, sa Tuba. Meron siyang low-cost housing project doon na tinayo, hindi na within Baguio City. Ngayon, mga kabatas natin, yun yung unang titignan kasi dyan. Saan yung location? Kasi it will actually make a lot of sense na hindi mo mabubuo yung plano mo at hindi mo alam kung magkano at ilan ang ipapabid mo kasi hindi ka makakagawa ng plano kung wala kang tamang lokasyon.
Ngayon, ang hindi ko maintindihan, paano kayo nakagawa ng plano, terms of reference, para sa building at para sa ipapatayo kung saan illegal ang lupa na tatayuan nyo. Paano? How did that even pass phase 1 of planning? Kasi kunwari, tulad ng sinabi ko, sa Baguio kasi wala naman nang tatayuan doon ng housing project. Punong-puno na lahat doon. At saka sobrang mahal na yung mga lupa. So, bumili yung Baguio ng lupa sa katabing municipality nito, which is Tuba. Ngayon, nagkaroon lamang ng maayos na bidding, na pagpaplano nung nakahanap na ng location. Kasi doon sa location mo, iti-tailor kung ano yung ipapatayo mong istruktura. Dito, sabi ni Chua, Una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. So, tayo na dumaan sa lahat ng proseso. Magandang tanong kayo. Paano nag-start ang proseso kung wala kang titulo ng bangketa? Correct. Kasi nga, kailangan i-procure niyan, di ba, ng city government. It should be under the city government's title. Pero in fairness naman kasi, kayo, when it comes to the Regalian Doctrine, lahat naman kasi, ang Regalian Doctrine kasi, sinasabi doon na lahat ng espasyo, pagmamayari ng state yan. Yun ang pagpapalagay. So pagmamayari ng state talaga ng bangketa, kahit walang titulo ito. Pero syempre, tama pa rin yung sinabi mo. Paano ka magpapatayo ng barangay hall doon sa isang lugar na hindi naman pwedeng tayuan? Tapos dumaan sa proseso. Ngayon, habulin natin kung sino yung mga dinaanan niya kasi nga, obvious na obvious, hindi dapat to papasok. naman, pinararating lamang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno. Yung mga narating mo sa tamang ahensya ng gobyerno, so, nagsayang kayo ng 61 ayon kay Guanzon plus 19 million. 80 million in total. Managot kayo ngayon. My goodness. Managot kayo ngayon. No. Government-owned na tinayuan ng government building. Ayun, lusot ka na. Alam nyo, ang ayoko talaga kay Kong dito, kapal na mukha mo. Abogado ka pa naman, nakakahiya ka. Tama. Makes sense. Makes sense, Alvin. Attorney, dumaan lang naman daw, pero hindi sinabing sumunod. Correct. Dumaan sa maling proseso. Pero hindi sumunod sa tamang proseso. Goodness. Sabi ni Ray Oreo, pasok yan sa graft and corruption. Yes. Ang daming items sa graft and corruption na pwedeng pasukan nito. This is how you eat an Oreo. Ngayon, sabi ko nga, Congressman Chua, pinapag-iba yung building mo. Kung naniniwala ka na tama yung ginawa mo, kasuhan mo yung naggiba. Bakit? Kasi yung naggiba, nagsasayang ng 80 million pesos. Dumaan sa proseso, kasuhan tong mga ito. Imagine that, mga kabatas natin. 61 million daw itong building sa Manila. 4 feet by 24 feet long. Ang hagdanan sa labas. You know, nandun nga naman yung hagdanan. Built on a sidewalk. Sino ang congressman nito? Point Chua. Tapos dito may mga tumitira pa kay Guanzon dito. Tama naman yung nire-raise na issue ni Guanzon dito eh. Tama yung sinabi rin ni Serenity dito. We should be angry at this. Blatantly corrupt, inept, nagsayang lang ng pera ng bayan. Grabe.
It should have been put to a better use for the benefit of the people. Kainis, ano na? Sana accountability. Dapat may managot. Nakakasawa na talaga mga corrupt na officials. Obviously, corrupt yung nagpatayo nito. Tiba-tiba talaga. Maniniwala na po sana ako, kaya lang may salitang daw. Linagay na nga dito yung Joel Chua. Malamang yung 61 million, hindi nga 61 million yan. Pwede. Pero yung mali ba yan? At kung si Congressman Chua ba yung promotor niyan? Obvious naman. Wala naman na tayong question doon. Di ba? Sila ang pumapatay sa future ng bansa at mga Pilipino. Ops, ito. Magandang hamon ito, Congressman Chua. Imbestigahan niyo to sa Senado. Diba? Sino kaya ang mag-iimbestiga dito? Kasi hindi lumalabas sa mainstream media eh. Yeah. Napakainit nito. Ang laking issue niyan. Isipin mo, sa bangketa ka nagtayo. Pero Golden Nation Network ang nag-cover. 14.6K subscribers lang. Sa atin ng ating mga constituents. Dito giniit ni Chua na itinayo ito para sa kapakanan ng mga residente, lalo na ng mga senior citizen. Di ba? Sabihin mo, senior citizens, magpalusot ka para yung hindi tamang ginawa mo, sasabihin nila, ay, maganda naman pala yung intention niya. Ay, nako. Sabi ni Sir Ram, try mo attorney forward kay Tulfo. Nako. Baka nga tropa pa sila ni Tulfo kasi wala ring mainstream media na nagko-cover. Usually kapag ito ang pattern ha. Ito ang pattern diyan. Usually kapag si Di Alpha sabi niya, idol, imbestiga mo na, sayang ang chance sumikat. Usually ganito. Okay? Hindi nyo ba napansin na si Tulfo at yung media, mainstream media, okay? Dikit hanggang dikit yan. Kaya nga, kayang-kaya ni Tulfo busalan yung mainstream media, especially dun sa kaso ko. Di ba? 61. Di ba 61 million pala.